Mapagpalang linggo po sa ating lahat. At dahil nga po sa bawal pa po tayong lumabas, bawal pa po tayong magtipon-tipon upang mapag-aralan ang salita ng Panginoon, ay naisip po pong gumawa uli ng video upang ma-share sa inyo ang mabuting balita ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aaral ng kanyang salita. At ito pong ating pag-aaralan ngayon ay pinamagatan kong kailan ba talaga natin kailangan ang Panginoon at ano nga ba talaga ang mga pagsubok sa buhay. Ayan po. Bago po tayo magsimula ay tayo po muna ay manalangin. Amang makapangyarihan na lumikha ng lahat, muli po kami nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon, na dumadalangin na kami po ay inyong samahan sa pag-aaral ng inyong salita. Kayo po ang mangusap sa amin, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng bukas na puso at isipan, O Panginoon. Kayo po ang magbigay ng katalinuhan sa amin, Panginoon. At kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sapagkat ang inyong salita ay lagi pong bukas upang aming balik-balikan at mapag-aralan ng Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat sa oras na ito, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak at aming Panginoon na si Jesucristo. Amen. Ayan po. So muli po, ang pamagat po nitong ating pag-aaralan ay kailan ba talaga natin kailangan ang Panginoon at ano nga ba talaga ang mga pagsubok sa buhay. So maraming mga pagsubok sa buhay, pero ano nga ba yung mga kalimitan na pumapasok sa isip natin o base sa ating mga experience na mga itinuturing natin pagsubok. Tulad po ng kapag tayo ay may sakit, yung mga panahon wala tayong pera, walang hanap buhay, yan, yung kahirapan. Tulad ditong kumakalat na COVID-19. Yan, pagka nagkakaroon ng kalamidad o yung mga tagpo ng buhay natin na may nawawala sa ating mga mahal sa buhay tulad ng kamatayan. Yan po. So lahat po ng pagsubok na itong nabanggit natin, ano po ba nagiging dulot na itong pangkaraniwan sa ating mga tao? Kapag po dumadaan itong mga pagsubok na ito na ating mga nabanggit, mapapansin po natin, ang mga pagsubok na ito ay nagdudulot sa atin na tayo ay, mapapansin natin na ang mga tao ay mas napapalapit sa Panginoon dahil sa mga pagsubok na ito. Tulad nga ngayon sa COVID-19, mapapansin natin sa social media, napakaraming nagpo-post ng mga salita ng Panginoon. Marami nagpo-post na nagsasabi, panahon na para lumapit tayo sa Panginoon, tayo manalangin. So, at lahat po ng yun ay nakakatuwa naman po, hindi po baga. So, dahil po sa pagsubok, sa madaling salita ay ang mga tao po ay napapalapit sa Panginoon. Gaya nga po ng sabi dito sa Santiago chapter 1, verses 2 to 4. Ang sabi nga po dito, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kaya po. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Kaya po, Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. So, babalik po tayo sa mga usaping pagsubok po. Pero ito pong ating tatalakayin ngayon ay dahil nga po naitanong natin dito sa pamagat natin na kailan ba talaga natin kailangan ng Panginoon. So, makakatulong po itong masagot yung katanungan na yon sa pag-aaral natin ito na iba na parang ang tatalakayin po natin ay mismong yung mga blessings. Ayan po. Yung mga blessings na pwedeng maging pagsubok o sumpa sa ating mga buhay. Ayan po. Isang halimbawa na lang po na mga itinuturing nating blessing. Tulad na lang po ng beauty o yung kagandahan. Yan pong kagandahan o beauty ay pwede rin pong isang napakalaking pagsubok sa ating buhay kung hindi po natin ito may handle ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na minsan ang kagandahan ay nagagamit po natin upang makasira tayo ng isang pamilya. Alam po naman natin lahat yan. Napakarami na pong pamilya ang nasira lang dahil
sa kagandahang anyo ng isang babae o malalaki man. Ayan po. Pagka po ang kagandahan ay ginamit natin upang maging instrumento ng kasamaan, ay tunay pong ito ay hindi na natin maituturing na blessing sa atin ng ating Panginoon. Ayan po. So, napakabilis mo pong unawain, no? Napakarami na pong tahanan. May kanta nga po na kay rami ng tahanang winasak. Ayan po. At ang isa pong dahilan dyan ay ang dahil sa kagandahan. Ayan po. So, minsan nga po siguro may isip natin mas mainam pa na hindi tayo masyadong maging ganoon kaganda. Ano po? Sapagkat minsan nga po dahil sa sobrang kagandahan natin pwede rin mapahamak ang ating buhay. So kaya nga po kahit po ang kagandahan ay itinuturing nating blessing, ay dapat po itinuturing din po natin itong isang malaking pagsubok sa atin ng ating Panginoon. Ayan po. So ano pa po mga blessing na itinuturing natin na maaaring mas maging pagsubok sa atin, tulad po ng ating kabataan. Ayan po. So pagka po tayo mga bata pa, lahat po ay gusto nating masubukan sapagkat ang ating katwiran ay marami pa po tayong hindi nalalaman. So ang nangyayari po yon, dahil sa kagustuhan po nating malaman ang mga bagay-bagay sa mundo o matikman, dahil nga po katwiran natin tayo naman po ay bata pa, ay nagiging mapusok po tayo. Minsan po siguro may pagkukulang din yung mga nakakatanda sa atin habang tayo kabata, kasi yung pong iba minsan ang katwiran, hayain na natin at yan na may mga bata pa, hayaan nating danasin nila lahat. Subalit hindi po lahat ay nakakasurvive sa mga pagsubok na ito ng kabataan, tulad na lang po ng mga bisyo na gustong masubukan ng mga kabataan, na maaari pong may makasurvive dyan, subalit makasurvive man sila ay depektibo na. Kaya po, hindi naman po lingid sa ating kaalaman, meron po diyang mga hindi na kinaya ng utak. And worst pa nga po, meron diyang nagpakamatay, hindi po ba? Dahil nga po sa pag-eksperimento ng pagiging kabataan. So lahat po yan, yung pong kabataan, pagiging bata natin, yan po ay blessing ng Panginoon. Subalit minsan yan po yung mas pinakamatinding pagsubok pa na nangyayari sa ating buhay. Sabi nga po dito sa mga ngaral, chapter 11, verse 9. Ayan po. Ang sabi po dito sa mga ngaral, chapter 11, verse 9. Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan, gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit, tandaan mo, ang lahat ng ito ay ipagsusulit sa Diyos. Ayan. So, lahat daw po ng ating gagawin na hindi maganda sa biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay ipagsusulit natin sa Panginoon. Sa madaling salita, ito po yung ating pagbabayaran o maaaring pagdusahan. Ang kakambal po niyang kabataan, siyempre po yung ating kalusugan. Yan po. Ang kalusugan po ay blessing po yan ng Panginoon. Subalit, maaari po itong maging isang malaking pagsubok din sa atin o mas maging sumpa pa kung hindi nga po natin ito gagamitin ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Tulad na lang po uli ng mga kabataan, siyempre po kalimitan, pagkabataan, naandyan po yung kalusugan. So, hindi po tayo nakikinig sa mga payo ng matatanda. Halimbawa po, galing po tayo sa paglalaro. Ayan po, isang simpleng halimbawa po. Sinabi po sa atin ng matatanda, huwag na po tayo maligo sapagkat tayo pagod na. Subalit tayo po ay hindi makikinig dahil pakiramdam naman po natin ay kayang-kaya ng ating katawan. Subalit pagdating po ng panahon, nangyayari na nga po yung sinasabi dito sa Bible na ngunit ang lahat ng po ito'y pagbabayaran. Kaya mapapansin po natin, meron po dyan, nanginginig na ang mga paa, ang mga kamay, ganyan po. Huwag na po natin ilayo. Isang halimbawa na lang po, kagaya maikwento ko po ang nangyari sa akin ng po lingkod. Ako po ay lahat po ng blessing na ito ay pinagdaanan ko. Lahat po tayo ay binigyan ito ng Panginoon, yung kabataan, yung health, yung kalusugan. Subalit ito po hindi ko nagamit ng tama, ito po yung aking inabuso. Sapagkat kung papansin nga po natin, ang mga tao po ay nakakalimitan po sa atin, hindi naman po lahat.
ay nakakalimot po sa Panginoon kapag tayo po ay nagtatamasa nitong mga blessing na ito na ating mga nabanggit, tulad nga po ng kagandahan, ng kalusugan, ng kabataan. Ayan po. So pagka po nasa atin lahat ito, mapapansin po natin, hindi po natin nabibigyan ng panahon ng Panginoon. So naaabuso po natin ang mga blessing na ito. Kaya po itong health na ito o ang kabataan ay na blessing sa akin ng Panginoon ay naging isang pagsubok po sa akin o naging sumpa na may tuturing ng aking buhay. Dahil nga po sa kabataan yun, dahil po sa kalusugan yun, ito po inabuso ko. Sa madaling salita po, para hindi po bumaba, lahat po ng kasamaan na pwede kong gawin sa aking kabataan at kalusugan ay aking pong ginawa. Hindi ko na po iisa-isahin sapagkat kahit po ako, pag naaalala ko po yung mga ginawa ko yun, ay hindi ko po lubos maisip at medyo napapailing na lang po ako at nangingilabot po ang aking mga balahibo. So sa madaling salita po, dahil po dun sa mga kasamaan yun na ginawa ko sa mga blessing na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon, dumating po ako sa punto na ako po ay nagkasakit. Ayan po. Ako po ay nagkaroon po ng sakit na kagaya po ng sakit na ikinamatay ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Yung po yung sakit na lupus. At yung pong sakit kong lupus ay medyo rare pa sa lahat ng klase ng lupus na kung tawagin ay dermatomyositis na ang sinisira po sa katawan ay ang mga muscle sa katawan. So para hindi po humaba, sa madaling salita po, ako po ay nagkasakit ng lupus na dahil po sa pag-aabuso ko sa aking kalusugan, na biyaya po ng Panginoon, ay dumating po ako sa point na lumala po yung sakit kong yun at ako po ay nakaratay na lang sa higaan ng 2 taon na ang gumagalaw po sa akin ay ang mata lang. Kahit po dulo ng aking mga daliri hindi na po gumagalaw. So dumating na rin po ako sa point na sa ilong na ako kumakain sa pamamagitan po ng tubo na isinuksok po dito sa ilong ko, diretso sa tiyan. So mapapansin po natin sa ating mga tao, kagaya nga po nung nangyayari ngayon sa COVID-19, sa panahon po ng mga ganong pagsubok na talagang itinuturing natin na totoong pagsubok, na minsan hindi po natin namamalayan na dahil nga po doon sa blessing na yun, kaya tayo nagkaroon ng pagsubok, yun nga pong kalusugan, kaya po lalong nagkakaroon po tayo ng mas malalang pagsubok, kagaya nga po nung nangyari sa akin. 2 years po ako hindi gumagalaw at nakahiga. Sinusubukan po ako ng asawa ko para makakain. Bukod pa po doon ay dumalas nga po ako na sa ilong pinadadaan yung pagkain ko na ginigiling na po. Na 50-50 na po ako doon. At ang sabi pa nga po ng mga doktor ay maaaring sa higaan na nga daw po ako abutin ng aking kamatayan. At lahat po ng mga mahihirap na bagay para ako alagaan na inyong ma-imagine ay nangyari po sa akin at dinalas po ng aking asawa. Kagaya na lang po ng ako po ay pinapaihi, pinapadumi, liiwangan, lahat po yan. At maaari pong ito po ay masagot na sa inyong mga isipan kung bakit po ngayon ay ginagawa ko itong ganito na isinishare ko po ang salita ng Panginoon. At gaya nga po ng nabanggit natin kanina, yun po naman yung positive effect na nangyayari po sa ating mga tao. Sa oras po ng ganitong tayo po ay may mga pagsubok, doon po natin nare-realize na kailangan po natin ang Panginoon. At yan nga po yung sagot doon sa ating katanungan kanina, na kailan ba talaga natin kailangan ng Panginoon at ano nga po ba talaga ang pagsubok. So, bukod po doon, idagdag ko pa, habang ako po ay may sakit na lupus, kasabay din po noon ako ay mayroong TB of the bone dito po sa aking kanang pig-e. At yun po ay tunay na napakasakit. Sabay po yun, kaya talaga naman pong hindi na ako gumagalaw, namimilipit pa ako sa sakit. At talaga naman pong mismo mga doktor na ay nahihirapan na po sila. At talaga naman pong nagbigay na po sila ng last word sa asawa ko na maaaring sa higa na ako mamatay. Ayan po. Subalit dahil nga po sa pagsubok na ito ay nakakilala po ako sa Panginoon. Sa madaling salita po ay inilapit ko po sa Kanya ang aking sitwasyon at ako po ay buong pusong nakipag-usap sa Panginoon na Panginoon, ako po ibigyan niyo pa ng pangalawang buhay, pangalawang pagkakataon at ipinapangako ko po sa inyo na kayo aking paglilingkuran. Hindi ko po alam kung paano
Subalit, iniaalay ko na po sa inyo ang aking buhay. Ayan po. At simula po nung kausapin ko ang Panginoon noong mga oras na yon, ang totoo po niyan, ay naramdaman ko po kaagad ang kanyang presensya. Hindi pa po ako gumagalaw noon. Pero ako naman po ay kahit pa paano matino ang isipan ng mga moment na yon. At ako po ay umiiyak. At totoo po niyan, yung mga gamot na iniinom ko na pagkarami-rami, itinigil ko na po. Sa kadahilan ng nung moment na yon ay talaga pong buong puso ko pong inialay na yung buhay ko sa Panginoon. At napansin ko po, utay-utay, ako'y nakagalaw hanggang sa para po paikli ng kwento. Ngayon po naandi dito na ako sa inyong harapan. Ayan po. Kaya po yung dinanas kong yon, yung mga blessing na ibinigay sa akin ng Panginoon, yan pong kabataan at kalusugan, ay kaya maituturing ko din po na blessing yan. Subalit, yan ang isang malaking pagsubok din sa atin pag hindi natin nahawakan o na-handle ng tama. So sa madaling salita po, kailan ba natin kailangan ang Panginoon? Masasabi ko po na ang Panginoon ay kailangan natin sa bawat segundo, sa bawat paghinga natin. Kailangan natin ang Panginoon. Hindi lang dahil dito sa pagsubok na meron tayo, na tayo ay may karamdaman, tayo ay hirap na hirap, o ultimong doon sa mga itinuturing nating blessing, kagaya niyang kagandahan, yung health, yung kabataan, kailangan natin ang Panginoon. Sapagkat pag walang Panginoon, hindi rin po natin maiha-handle ng tama ang mga blessing na ito na atin pong nabanggit. At ito po ay magiging isang malaking pagsubok pabagko sa atin. Ayan po. Tulad na lang po ng ano pa po ba yung mga blessing na itinuturing natin na maaaring maging pagsubok sa atin. Tulad po ng trabaho, yan pong work, yan pong mga negosyo. Ayan po. So, marami pong tao pagka walang trabaho, mapapansin po natin, laging tumatawag sa Panginoon, laging nasa charts, ayan po. Pero oras na magkaroon na po sila ng trabaho, magkaroon na po sila ng magandang pamumuhay, ayan po, nakakalimot na po muli sila sa Panginoon. Kaya, kung tutuusin nga po, itong mga blessing na itinuturing natin, ay dapat, ay lagi din natin itinuturing ito na isang malaking pagsubok. Hindi lamang po yung mga sa tingin natin ay pangit na nangyayari sa atin ang pagsubok. Minsan po yung mas magagandang nangyayari sa atin ay siya pang mas malaking pagsubok na ibinibigay sa atin pala ng Panginoon. So, blessing po ang maging busy sa buhay, pero po ay ito'y pwedeng maging sumpa at pagsubok sa atin. Ayan po. Kalooban po ng Panginoon na magkaroon tayo ng magandang buhay. Kalooban po niya na magkaroon tayo ng pinagkakaabalahan tulad ng hanap buhay. Ayan po. Subalit ito po ay isang malaking pagsubok din sa atin. Kaya nga po, siguro naman po marirealize natin nga na talagang sa bawat oras, sa bawat paghinga natin, kailangan po natin ang Panginoon. Maging anuman pong sitwasyon ng ating buhay. Tulad na lang po ng kayamanan, ayan po, siyempre po, pag may trabaho ka at may negosyo ka, yan po ang maaaring maging suma total ng iyong paghihirap, ang ikaw ay magkaroon ng kayamanan. So pag mayaman po tayo, ito po ay blessing. Subalit ito po ay nagiging mas malaking pagsubok sa atin sapagkat ang kayamanan po ay mas napapadali po dito na mai-afford po natin ang mga bagay-bagay na mga makakasalanan dito sa mundong ibabaw, tulad na lang po ng mga bisyo, tulad ng masasamang bisyo. Yan po. So ang kayamanan po ay maaari din maging kasangkapan upang gamitin natin sa masama. At ang pagmayaman ka, mas mabilis po nating magagawa na mai-afford ang mga masasamang bagay. Kaya nga po, ang kayamanan ay blessing, subalit maaari po itong maging mas malaking pagsubok sa ating buhay. Ayan. At pag mayaman po tayo, dahil nga po tayo ay lahat ng libang dito sa mundong ibabaw, ay maaaring pwede natin magawa ng dahil sa ating kayamanan, ito po ay nagdudulot minsan ng paglayo natin sa Panginoon. Ayan nga po. Kagaya nga po na nabanggit natin, pag ang tao ay hirap na hirap sa buhay, pag ang tao ay walang hanap buhay o walang makain, mapapansin po natin, wala po tayong bukang bibig kundi ang Panginoon. Subalit pagka po tayo ay guminhawa na ang buhay, ay hindi naman po lahat. Yung pong iba ay lalong natitreasure nila ang Panginoon.
nang dahil nga po sa tinupad ang kanilang mga panalangin. Subalit kalimitan po sa atin, pag natupad na ang panalangin, ay nakakalimot na rin po tayo sa Panginoon. So, isa pong malaking pagsubok yun. Ultimong pagsagot ng Panginoon sa ating mga panalangin ay isang napakalaking pagsubok. Ayan po. So, isang halimbawa na lang po, subukan po nating ilapit ang salita ng Diyos sa taong may sakit o sa taong hirap na hirap sa buhay. Hindi ho bagat parang minsan ay napakabilis ilapit ang salita ng Panginoon sa mga kagaya nila. Hindi ho ba? Kagaya nga po na nangyari sa akin. Siguro po, hindi pa ako nagkasakit, ay hindi po rin ako matututong lumapit sa Panginoon. Ayan po. Pero subukan po natin ilapit ang salita ng Panginoon doon sa mga taong sabihin na natin sobrang ganda ng buhay. Doon sa mga taong hindi naman po nila lahat. Doon sa mga taong mayayaman. Ayan po. Minsan po parang napakahirap silang hayinan ng salita ng Panginoon. Hindi po waga. So tanggapin po natin yung katotohanan na minsan tayong mga tao, iniisip lang natin na kailangan natin ng Panginoon sa oras ng mga itinuturing nating pangkaraniwang pagsubok. Ayan po. Na minsan hindi po natin na iniisip na minsan po pala doon po sa moment na tayo ay mayaman, doon po sa moment na tayo ay malusog, doon po sa moment na tayo ay kabataan pa, mas lalo po natin kailangan ng Panginoon. Mas lalo po natin siyang kailangang isali sa ating buhay sapagkat ang mga blessing na yon ay maaaring mag-turn into pwede po siyang maging isang pagsubok o sumpa ng ating buhay pag hindi po natin isinama ang Panginoon para ma-handle ito ng tama. So, ito po yung dapat nating tandaan bago natin tapusin ang pag-aaral na ito ng salita ng Panginoon. Dapat po nating tandaan na nabuhay tayo sa mundong ito upang kilalanin ang Diyos ng lubusan at siya ay sambahin. Yan po yung ating laging tatandaan. Ano ba sa English yan? We born in this world to know God more and to worship Him. Yan po. Yan po yung bibitawan kong salita na sa tingin ko po ay napakahalaga sa oras na ito. Ang nabuhay po tayo sa mundong ito upang lubusan pang kilalanin ng Panginoon at siya po ay sambahin. So gamitin po natin ang lahat ng blessing na meron tayo upang madakila ang Panginoon. Gamitin po natin ang ating kagandahan, ang ating kayamanan, ang ating kalusugan, ang lahat ng magagandang bagay na nangyayari sa atin upang madakila ang Panginoon para ang lahat ng blessing na ito ay hindi maging pagsubok at sumpa sa ating mga buhay. Ayan. Hanggang dyan na lamang po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Patuloy po na tayong mag-aral ng Kanyang salita sapagkat ito po ang tunay na ating kailangan sa ating buhay, lalong-lalo na sa moment na tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Upang ang pagpapalang ito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay magamit natin ng tama, mapangalagaan at hindi po ito mawala. At upang tayo po ay maging ganap na mabuting katiwala ng ating Panginoon sa lahat ng Kanyang ibinigay sa atin. Sapagkat ang lahat naman po ng meron tayo ay ang Panginoon po ang may-ari sapagkat siya po ang Panginoon nating lumikha. Nandito na lang po. God bless po sa ating lahat.